Matapos patumbahin ni Sangwoo ang dalawang hunter, ang mage ng kalabang grupo ay galit na nagsasaad na hindi siya sapat na malakas upang magawa ang isang bagay na tulad nito, na hindi talaga siya ang gumawa. Pero nag-thumbs up si Sangwoo sa kanya at sinabi na kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Siya ay nagalit, kaya't pinaulanan niya ulit si Sangwoo ng maraming bato. Ngunit biglang pumasok sina Choi at Hae-young. Hinaranggan ni Choi ang pag-atake habang pinatamaan siya ni Hae-young ng mga mana balls, at madali silang nanalo dito. Sinabi ng assistant evaluator na napakabilis nun, at inanunsyo ang Team 2 bilang ang mga nanalo. Pinati ni Choi sina Sangwoo at Hae-young, at muling tumugon si Sangwoo na kahanga-hanga ang buff ni Choi, na nagudyok kay Choi na sabihin na hindi na niya kailangang bigyang diin pa iyon. Nagtataka si Sangwoo kung ano ang nangyayari sa panig ni Shin Junyang, at ibinaling niya ang kanyang ulo at nakakita ng isang kasuklam-suklam na pangyayari. Ang hunter na tinatawag na si Butcher ay nakitang binubugbog ang isang wala ng buhay na hunter hanggang sa ito ay maging pulpol, kahit na sila ay sumuko na. Ito ay patuloy niyang binubugbog hanggang sa mamatay, at ang propesor ay pumasok at ginamit ang kanyang kakayahan upang pigilan ito at hiniling na huminto siya. Pinaglalaroan lang ito ni Butcher, na nagsasabi na hindi niya alam na kinakausap siya ng propesor dahil sa magic barrier. Hindi niya magamit ang kanyang buong lakas, at sinabi niya na natapos na sana ito sa isang suntok lamang kung hindi dahil sa barrier. Ang propesor, sa kanyang isipan, ay nagsasaad na nakagawa siya ng isang napakalaking pagkakamali. Hindi niya isinasaalang-alang ang mga hunter na may mataas na istatistika at nananatili sa mababang ranggo. Na dapat ay nag-apply din siya ng paghihigpit sa mga hunter na iyon, at dahil doon, inutusan niya ang kanyang assistant na tawagin ang healer sa lalong madaling panahon. Ang hunter na nabugbog ay naka-stretcher, at nagkomento si Hae-young na iyon ay isang kalabisan. Gayunpaman, sinabi ni Choi na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa pagharap sa kanila, dahil nasa 20% lang ang posibilidad na makakaharap sila. At idinagdag pa ni Sangwoo, na sinasabi na magdududa siya kung sila ang kanilang kalaban. Ang propesor, nang marinig ito, ay nagtanong sa kanyang assistant kung ang mga nanalo at natalo ay kompleto na. Kinumpirma ito ng assistant at sinabi niya na ipapare sila sa ibang koponan ng random. Pero pinigilan siya dito ng propesor. Sinabi niya sa assistant na ipin ang koponan ni Sangwoo laban sa koponan ni Shin, at nagulat dito ang assistant. Ipinaliwanag ng propesor na ang mga galaw ni Sangwoo kanina ay hindi epekto sa pag-inom niya ng pampahinang potion. Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Sangwoo, pero nakangiti niyang sinabi na kung may mga bastardo sa klase, ang kailangan lang niyang gawin ay pagsamahin sila. Lumipat ang eksena sa isang disyerto sa Nevada kung saan matatagpuan ang lab ng kumpanya ng Tron. Makikita ang ilang agent ng FBI na kumakatok sa pinto ng lab, na hinihiling na buksan nila ito. Isinasaad nila na pinaghihinalaan ang kumpanya ng Tron sa ginawang ambush sa kumpanya ng Heritage. At hindi lang iyon, pinaghihinalaan din sila sa paggawa ng mga ilegal na droga. Wala silang nakuhang pagsagot, kaya gagawin nila ang kanilang huling paraan. Nagdala sila ng isang hunter na tinatawag na si Big Joe, at gumamit siya ng isang kasanayan na tinatawag na Full Metal Body upang palakasin ang kanyang sarili. Mabilis siyang tumakbo sa pinto, at binangga niya ito na nagdulot ng pagsabog. Ngunit pagtingin niya, ay hindi man lamang nagasgasan ang pinto. Biglang may tumunog na buzzer, dahilan para masira ang mga body camera ng mga agent ng FBI. At nakakatakot na ang mga sumunod na pangyayari. Ang isang laser ay dumaan sa mga agent ng FBI ng paisa-isa, at lahat sila ay nahiwa dito ng ilang piraso. Lumipat ang eksena sa Swordmaster, habang gumagamit siya ng teleportation scroll para hanapin ang lab ng kumpanya ng Tron. Sinabi niya na siya ay nagsasawa na sa mga tanawing ito habang tinatahak niya ang disyerto ng Nevada. Bigla siyang may naaamoy na nagpatigil sa kanyang paglalakad, ang amoy ng nasusunog na laman. Nakita niya ang isang robot sa di kalayuan gamit ang isang flamethrower na sinusunog ang isang bagay mula sa lupa. Ang Sword Seeker ay lumapit dito at nagtanong kung ano ang sinusunog. Ang robot ay hindi sumasagot sa kanya, kaya ang swordsman ay inihanda ang kanyang espada, at binago ang tanong at nagtanong kung ito ang kumpanya ng Tron. Ang robot ay biglang sumugod sa kanya ng isang pag-atake, ngunit nang walang sinayang na segundo, sinira niya ang robot na sinasabing mukhang dumating siya sa tamang lugar.
At dahil doon, tumungo na siya sa loob ng lab. Sa lab, makikita ang Tron Company CEO na nagsasalita na ang epekto ng Joule sa pagiging halimaw ng user, ay hindi ang pinakamahusay na paraan upang mapabilis ang pagtaas ng mga istatistika ng user. Sinabi niya na wala sa epekto ng Joule ang pagtaas ng mga istatistika, kundi ang epekto nito ay ang pagiging halimaw ng user. Pinabati siya ng kanyang assistant sa kanyang natuklasan dito at sinabi na ilang sandali na lamang ng panahon, maaalis na niya ang mga negatibong epekto ng DEP. Sinabi niya na kung hindi dahil sa clone ni Sang-woo, siya ay umiikot lamang sa parehong problema sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, pero ngayon sa lalong madaling panahon, ang sangkatauhan ay magkakaroon na ng bagong pag-asa. Biglang tumulog ang alarm na sinasabi na nawasak na ang paunang tarangkahan, at nagulat ang CEO na nalampasan ito ng FBI. Ngunit sinabi ng assistant na ang mga agent ng FBI ay patay na, at ang S-Class Hunter Sword Seeker ang siyang bumasag sa tarangkahan. Ang CEO ay dismayado na sila ay ititigil muli dahil ito ay malapit ng matapos, inutusan niya ang kanyang assistant na ihanda ang sample. Sinabi niya na gagamitin niya ang clone para gumawa ng sandata para mapahinto ang Sword Seeker. Bumalik sa swordsman habang naglalakad siya sa lab. Iniisip niya kung okay lang ba ang clone at namamangha siya sa kung gaano kalaki ang lab. Bigla siyang napatigil ng isang pamilyar na boses, at tinanong niya kung sino siya. Ang AI system ang namamahala sa lab, at inutusan siya nitong umalis, na sinasabi na siya ay lumalabag sa pribadong pag-aari ng Tron Company. Tumangging umalis ang Sword Seeker at sinabi na narinig niya na sinalakay ng kumpanya ng Tron ang kumpanya ng Heritage, at kinuha ang isang mahalagang kaibigan niya. Ang AI ay sinasabing ito'y kamangmangan, at ang Sword Seeker, sa kanyang isip, ay nagsasaad na gaano man niya pakinggan ang boses na ito, boses iyon ng babaeng iyon at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ang AI ay nagsasaad na ito ay hindi isang kahilingan at nagpadala ito ng isang hukbo ng mga high-performance assault robot upang salakayin siya, na nagsasabing ito ang kanyang huling babala. Ang S-Class Hunter ay nag-iisip kung para saan ang mga high-performance na mga assault robot habang iniindayog niya ang kanyang espada, at hiniwa at sinira ang buong hukbo ng mga robot, na sinasabi na ang lahat ng nakikita niya ay mga scrap metal lamang. Bumalik sa akademya, galit na galit si Hyang nang makitang makakalaban nila ang koponan ni Shin, na sinasabing 20% lang ang posibilidad na mangyayari ito. Hindi alam ni Sang-woo kung ano ang sasabihin at bumalik sa dati niyang mapagkakatiwalaang pagpipilian. Ang buff ni Choi ang pinakamagaling, na mas lalong ikinagalit ni Hyang. Ang Butcher, nang makita si Sang-woo, ay nagsasabi kung ito'y biro lamang, na ang nakakatuwang taong si Sang-woo ay talaga bang B-Class Hunter. Sinabi sa kanya ni Shin Junyoung na huwag pababayaan ang kanyang depensa at ang gusto niya ay isang napakalaking tagumpay. Naghanda na ang mga mandirigma, at muling inilapat ni Choi ang kanyang shield spread buff. Si Sang-woo, sa kanyang isip, ay nagsasaad na dapat siyang huminto sa pag-arte ngayon, na sinasabi na kinakaharap niya ang tatlong high-class na mga hunter, at gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan, at walang pakialam kung siya ay mahuhuli o hindi. Sinabihan ng propesor ang assistant na maghanda ng higit pang mga healer na naka-standby para sa laban na ito, at dahil doon, sinimulan na ng propesor kaagad ang laban. Agresibong umatake agad si Butcher at nagpakawala ng napakalaking suntok kay Sang-woo, na gustong subukan ang kanyang lakas. Naiwasan ito ni Sang-woo at naghahanda rin ng pag-atake ng suntok. Diretso nitong nasalo sa mukha ni Butcher, at ang tanging ginawa niya ay ngumiti at nagtanong kay Sang-woo kung talagang uminom siya ng nakakapanghinang potion na iyon, na sinasabing medyo malakas ang kanyang suntok. Gusto siyang patumbahin ni Sang-woo sa pamamagitan ng suntok na iyon, pero sinabi ni Sang-woo na ito ay dahil sa magic barrier na inilapat ng propesor upang hadlangan ang kanilang tunay na lakas. Habang umiiwas sa mga pag-atake, iniisip niya kung si Shin ay nasa epekto ba ng weakening potion. Sinabi ni Sang-woo na imposibleng mataas ang poison resistance ni Shin kaysa sa kanya, at sa huling round ng laban din nila kanina ay hindi siya gaanong gumagalaw, kaya't kumbinsido si Sang-woo na talagang nanghina siya. Pumunta si Sang-woo kay Junyoung, ngunit biglang nagcast si Junyoung at pinaulanan si Sang-woo ng malakas na kidlat, na naging sanhi pa ng pagkasira ng mga bintana ng gusali. Nasunog ang buong katawan ni Sang-woo, at nawala ang buff ni Choi dahil sa labis na pinsala ng pag-atake.
Pagtingin sa kanya, tinanong ni Junyang si Sangwoo sa isang mapang-akit na boses kung talagang iniisip niya na siya ay mananalo dahil sa medyo nanghina siya, at ngayon ay makikita niya na matatalo ang kanyang koponan dahil sa kanya. Tumayo si Sangwoo na may hawak na dagger at nanggagalaiti sa kanyang mga ngipin, na nagsasabing, "Huwag mo akong patawanin." Bumalik muli sa lab, ipinaalam sa CEO na ang hukbo ng mga robot ay sinira ng Sword Seeker at naubos na ang kanilang extrang power. Nagtanong siya kung anong mga drugs ang kanilang itutulok sa clone, at sinabi ng assistant na ito'y nakahanda na. Ang drugs sa brainwashing pati na rin ang mga pangunahing kakayahan na nagpapalakas ng buto at mga drugs sa pisikal na pagpapatibay. Ito ay lubos na magpapataas sa visual acuity ng clone at sa tumpak na mga kasanayan. Sinabi ng CEO na ito ay maganda, at inutusan ng assistant na i-inject ito sa clone. Pumalik sa labanan, makikita si Choi na itinutulak pabalik ni New Moon at sinabi na ang defense type na kagaya niya, ay hindi makakapantay sa kanya. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na chain attack, na nagpapataas sa kanyang leksi habang iniindayog niya ang kanyang sandata, at inaatake niya si Choi, na kritikal na nasusugatan ito. Pinalak niyang putulin ang buong braso ni Choi sa pag-ataking iyon, at naiinis siyang hindi niya magawa. Tumingin si Sangwoo sa nasugatan na si Choi at susubukan niyang tumulong, ngunit binigyan siya ni Junyang ng isang malakas na spell na tinatawag na Suspended Force Field, na hamarang sa kanya. Sinabihan siya ni Sangwoo na huwag makialam at gumawa si Sangwoo ng isang fireball na bumasag sa force field. Sinabi ni Shin na dapat natuto na siya nung nakaraan. Si Shin ay nagpakawala ng napakalaking fireball kay Sangwoo, na sinasabi muli na ito ang hitsura ng isang tunay na fireball. Mabilis na nag-isip si Sangwoo at nagbukas ng subdimension, na inilagay ang buong fireball sa loob ng subspace. Hindi makapaniwala si Shin, at tinalikuran na siya ni Sangwoo. Makikita si Hae-young nakaharap si Butcher, at mukhang hindi maganda ang laban. Ang mga pag-atake ni Hae-young ay hindi nagdulot ng pinsala sa kanya dahil sa kakayahan nito na disdain for the weak, na nagpapataas sa kanyang mga estatistika kapag mahina ang kalaban, at siya ay umaatake ng napakalaking suntok kay Hae-young. Pero biglang lumabas si Sangwoo at hinarangan ang pag-atake. Biglang namula ang mga mata ni Sangwoo, at napaluhod siya na sumisigaw sa sakit. Nag-pop up ang isang window at nagpapaliwanag na ang deformation ng katawan ay na-detect, at siya ay nagpapakita ng isang bagong kasanayan. Si Shin Junyang ay nakikita ito bilang isang pagkakataon upang wakasan siya, at inutusan niya ang kanyang mga miyembro na i-target si Sangwoo. Sina New Moon, Butcher, at Junyang ay naghahanda sa pag-atake kay Sangwoo, at ipinapakita sa huling panel na sabay silang umatake, na nagdulot ng isang maapoy na pagsabog. Ano ang mangyayari kay Sangwoo, at makakaligtas kaya siya sa pag-ataking iyon?